So, kumusta kayo guys? Welcome kayo sa aking YouTube channel. Ito yung tanong na sasagutin natin. Ito yung nag-comment doon sa nauna nating video. So, ito yung tanong niya. Magkano po kaya magagastos sa loft type house, 25 square meter, 2 room, 1 CR with balcony po, nakaslab siya. Okay, so ito yung tanong at i-estimate natin to. Isa-isahin natin yung mga materialis na gagamitin natin sa bakal, simento, buhangin, graba, mga pangpurma. So, isa-isahin natin para magkaroon ka ng idea kung magkano yung ibabudget mo. Tapos, adjust mo na lang kung magkano yung presyo dyan sa inyo ng mga materialis. Alamin natin yung mga bilang ng materialis na kailanganin dito sa pinaplano mong ipatayo na bahay. So, 25 square meter, loft house design. So, lalagyan natin to ng poste na 9 na piraso. Okay? So, ang pundasyon, ang size ng magiging pundasyon ng mga poste mo o kulong puting is 8 cm by 8 cm. Bubuhusan natin siya ng kapal na 30 cm. Ang gagamitin nating mix ratio sa lahat ng konkrito is 1:4. Okay, class A ito. At una nating alamin yung mga materialis na gagamitin natin sa kulong puting o sa pundasyon ng mga poste mo. So sa siyam na poste, ang concrete volume mo rito is 1.728 cubic meter. Okay? Sa siyam na poste na yan. Kailangan natin dyan ng siyam na bag na simento, 18 bag na buhangin at 36 bag na graba. Okay? Ang bakal na gamitin natin is 12 mm. Okay? Sa nasabi na 8 cm by 8 cm ang kwadrado ng hukay natin. At ang lalim nito ay pwede rin ng 8 cm hanggang 1 meter. Depende sa kalagayan ng lupa. Kung medyo matigas na yung lupa, kahit hindi na umabot ng 80 cm o 1 meter, okay na yan. Okay, ang spacing natin, ang gagamitin natin mga bakal sa kulong puting is 15 cm. Okay, so kailangan natin dyan ng 13 pieces na 12 mm sa siyam na kulong puting. Okay. So, isusunod natin yung poste. Okay? Ang magiging size ng poste natin is 20 cm by 20 cm. Okay? So, ang concrete volume niyan is 1.556. Okay? 1.556 cubic meter. Kailangan natin dyan ng 15 bag na simento, 30 bag na buhangin, at 60 bag na graba. Okay? Ang main bar natin, vertical, is 4 pieces lang na 12 mm ang kailangan natin. Kasi makitid lang naman yung mga poste natin. Hindi pa umabot ng 3 meter, 2.5 meter lang ang agwat ng mga poste natin. Kaya apat lang na member ang kakailanganin natin na vertical. 12 mm ang gagamitin natin sa siyam na kulong. So kailangan natin dyan ng 31 pieces na 12 mm. Ang stirrup natin, kailangan natin dyan ng 40 pieces na stirrup. Ang gagamitin natin is 9 mm lang. Okay? Itong 40 pieces na 9 mm para na to sa siyam na poste. So, isunod natin yung puting tie beam. Yung beam na magkukonekta doon sa mga poste. Okay, magkakaroon tayo ng cross beam. Tapos paikot. So, yun ang beam natin. Ang sukat ng beam natin is 20 cm by 20 cm. At ang kabuong haba natin ito is 30 cm. Okay? So, maliwanag, ang size ng puting tie beam natin is 20 cm by 20 cm by 30 meter. Okay, ang concrete volume niyan is 1.2 cubic meter. Kailangan natin diyan ng 11 bag na semento, 22 bag na buhangin at 44 bag na graba. Ang main bar natin, 10 mm lang yung gagamitin natin kasi dito lang naman sa baba yun, nakapatong naman sa lupa. So, 10 mm lang yung gamitin natin. 21 pieces na 10 mm ang kailangan natin. Ang stirrup natin is 22 pieces na 9 mm ang kailangan natin. Okay, sa tie beam na tayo. Tie beam na o floor beam. Okay. Medyo lakihan natin ng konti yung tie beam natin. So, ang size is 20 cm by 25 cm. At ang kabuang tie beam natin is 25 meter. Okay? Doon lang tayo magpapalagbag doon sa may slab sa parte na lalagyan natin ng lock kasi gusto niya yung lock niya is naka-slab. So ang beam natin is paikot
Yan, paikot. Tapos yung kalahati na yun na 2.5, which is dito is, yun lang yung bima natin. So nabawasan yung haba niya. 25 lang. 25 meter. Okay? So kailangan natin dyan ng 12 bag na simento, 24 bag na buhangin at 48 bag na graba. Ang main bar natin, kailangan natin dyan ng 20 pieces na 12 mm. Ang stirrup natin is 21 pieces na 9 mm. Okay. So sa slab na tayo. Natapos natin yung kulong puting, yung poste, yung kulong, tapos yung puting tie beam at yung beam natin, yung floor beam natin. So isunod natin yung slab. Okay, ubusan na natin yung doon banda sa may loft mo. Sa may loft na ipapaslab mo is, ang kapal ng bubuhos natin is 4 inches lang. Okay, 1.25 cubic meter yan ang concrete volume niyan. So kailangan natin dyan ng 12 bag na simento, buhangin na 24 bag at 48 bag na graba. Okay, so 25 pieces na 10 mm na bakal ang gagamitin natin, ilalatag natin. Okay, so ang plywood na gagamitin natin para sa kulong, kailangan natin ng 9 na piraso. Tapos kukulamber, 48 pieces na 2x2x3. Ang plywood na gagamitin natin sa beam, sa mga beam is 10 piraso. Kukulamber natin na gagamitin sa mga beam natin is 53 pieces. Yung plywood natin na gagamitin sa slab is 6 na piraso. Yung kukulamber na gagamitin natin sa slab is 25 o 55 pieces na 2x2x3. Okay, so yan. So hollow block pa, hindi pa natin nasayad yung hollow block. So ito yung hollow block. Gagamitin natin hollow block is 4 inches ang kapal. Ang tansya ko dito is 1,200 pieces. So ang kailangan mo simento dyan is 24 bag, tapos 96 bag na buhangin. Mamaya i-convert natin yung mga buhangin at graba natin sa cubic. Okay, kasi hindi naman tayo nakabili ng per bag, per cubic. Okay, so ang bakal na kailangan natin sa hollow block natin, sa pag-asintada natin, yung horizontal at saka yung vertical, 9 mm lang yung gagamitin natin para makatipid ka. Okay, so 50 pieces ang kailangan mo dyan. So ito na yung summary natin. Ito yung summary natin, guys. Ang total ng simento na kailangan mo dyan is 83 bag na simento. Okay, tapos ang per piraso, per bag ng simento is 245. Sa nasabi ko na, adjust mo na lang kung magkano sa inyo yung presyuhan. So 20,335. Ang buhangin natin 6 cubic. Okay, so 1,100 per cubic, so 6,600. So 6,600. Ang graba mo is 7 cubic, so 1,300 per cubic, so 9,100. Ang bakal mo na 12 mm, bali 64 pieces ang bakal, lahat-lahat na is 230 per piraso ng 12 mm is 14,720. Ang 9 mm mo, gamitin mo sa mga stirrup at sa hollow block, mga hollow block is 133 pieces. So 100 per piece nito, so 13,300. So 46 pieces natin yung memang kailangan mo, so 140 per piece nito, so 6,670. Plywood mo, okay, pwede kang gumamit nito ng 1/2 o 1/4 sa mga pangporma mo. Pero ang nilagay ko is 1/2, medyo makapal para magamit pa uli. So 25 pieces na plywood, 650. Ang per piraso nito is 16,250 ang kailangan mong plywood. Total ng kukulamber mo is 156 pieces. 100 yung isang piraso nito, so 15,600. So pag i-total natin yon, yung kailangan nating budget sa structure natin, okay, magmula pundasyon hanggang slab, kasama na yung mga pangporma is 102,575. So okay, so tansya ko sa hagdan mo rito, kung gumamit ka man ng tubular o kahoy, tapos yung sa terrace mo, hindi yan bababa sa 25,000 ang budget mo dyan. So kung itotal natin yan at isama natin yung labor dyan,
kailangan mo ng 60,000 sa labor dyan. So, i-add natin uli, okay? 2,575 plus 25,000 plus 60,000 in labor. Ang kailangan mong budget is 187,575 materials at labor. So, hindi pa nabanggit yung iba rito ha. Malaki pa yung budget po rito. Kasi hindi pa natin nabanggit dito yung bubong. Wala pang bubong to. Kuan lang most mo to, structure lang. Okay? Yung bubong mo hindi pa na budget yan, na budgetan natin yan. So baka sunod ng mga vlog ko, sasabihin ko magkano budget mo sa bubong. Okay? Medyo mahaba na kasi yung video natin kaya kung isa-isahin pa natin yung bubong, okay? Ang kuan lang may idea ka sa structure, materials sa structure na gamitin mo. Okay? So hindi pa rin kasama rito yung mga electrical, plumbing, wala pang tiles, wala pang palitada. So malaki-laki pa yung gastusin mo rito. Mga 50% pa lang kasi to. So ibig sabihin, halos malaki pa yung kailangan mong budget para sa mga hindi natin nasali sa estimate natin. So ayan, sa susunod ko ng mga video, abangan nyo. Mag-estimate ulit tayo. Marami pa akong hindi nasasagot kasi busy rin tayo. So gusto nyo mag-donate sa akin via Super Thanks na tanggap ko, pindutin nyo lang thanks sa baba. Makaka-donate na kayo sa akin yan, gagayad kayo niyan. So libre nyo rin yung mag-like at mag-subscribe. So subscribe nyo na lang at i-like para mas updated kayo kung may mga bago ang video na gagawin. Okay?